Hello, I am Mr. Eddie Solo of Antipolo City, Philippines. Welcome to our program, The Message of Hope. Someone asked me, what is the Message of Hope? The Message of Hope is the program designed to encourage people na kung saan mayroong mga problema sa buhay. At kung ikaw man ngayon ay nakapanood o nakikinig sa short video na ito, mayroon kang mga problema sa financial o iba't ibang mga problema, this is a timely message for us. Somehow makapulot ka ng mga idea o mga linya na kung saan maaring magbigay ng kagalakan sa puso mo or to continue living sa pamumuhay natin. Today, so many chaos in our country. We have corruption in politics, and we have problems in nature na kung saan may mga bagyo, mga lindel. So maraming mga problema, and I hope to encourage you that you are going to take time to listen to the scripture. No? That's why our message today, our title is What the Bible Says About Worrying. Ano ang masasabi sa Biblia tungkol sa worry, no? Ano yung mga kabalisahan sa buhay? Ano yung mapupulot natin ng mga sinasabi ng banal na kasulatan upang sa ganon, pwede natin ito pagbasihan. Ang ating main scripture ay Matthew 6:25 hanggang verse 24. Ang sabi rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Jesus Christ is speaking to the disciples. Alam naman natin ang mga apostolis, sila po ay tinawag ng ating Panginoon. And some of them were fishermen. Ang isa doon ay si Mateo, tax collector. Alam natin na sila ay iniwanan nila ang kanilang mga trabaho upang sumunod sa ating Panginoon Kristo. And hindi maiwasan na sila po ay mag-look back sa kanilang hanap buhay na kung saan may mga times na nagkaroon din sila ng financial problem. Pero nung nakita ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, huwag kayong mabalisa sapagkat ang buhay ay higit kaysa damit at ang buhay ay higit sa pagkain. At kung basahin mo yung verses na yan, ang sabi pa dyan, look at the birds, no? Sila ay hindi nag-araro, hindi sila gumagawa, hindi sila nagsasaka, and yet your heavenly Father was able to feed them. So how much more you as children of God, tayo ang mga anak ng Diyos na mas mahalaga pa sa kanila, minahal tayo ng Diyos kaysa kanila, kaya hindi tayo dapat mabalisa o mag-worry, no? At ang sinasabi rito, number one, ang ating sinasabi nga na what the Bible says about worrying. Jesus commands us not to worry. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi na hindi dapat tayo mag-worry. Now remember, this is not a suggestion, this is not an advice, but however, sabi niya, inuutos ko sa inyo, this is my command, do not worry. Na pag sinasabi na this is a command, kung ikaw ay sumuway, or you are going to violate, disobey, meaning to say this is against sin against God, no? Grabe pala, no, kung tayo ay mag-worry. Hindi pa nakakatulong sa atin. Number two, nagkakasala tayo sa harapan ng Panginoon. Because kung nag-worry tayo sa anumang mga bagay sa future natin o kung ano man, no? This is an insult to God na hindi siya makakapag-provide sa atin. Now remember, God is faithful to us, no? Kasi lahat ng mga nilikha niya, sinisituate niya na may provide niya ang mga pangailangan. So Jesus Christ commands them not to worry. Ano ba talaga ang mga bagay-bagay na tayo ay nag-worry? Yung nababalisa tayo, mga bagay.
Usually sa aking survey ay financial, food, no, mga damit, no. At mayroon pang Bible study namin na tinanong ko sila, ano ba talaga yung number one na kinatakutan nyo? Ang sabi nila, kamatayan, death, no? That is the final enemy at the final thing na tayo po ay nag-worry. Why? Sapagkat we do not know what is life after death. Pero meron akong sasabihin sa inyo, this is good news, no? Sabi sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ano raw? Para sa akin, mabuhay para kay Kristo. At kung ako'y mamatay man, ito ay kapakinabangan. Ha? For to me to live is Christ and to die is gain. Na kapatid, no? Kailangan pala na ang buhay natin ay may layunin, no, sa mundong ito. Napakasama at napakadelikado kung nabuhay ka sa mundong ito na hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, no? Pero one thing for sure, no, kung ikaw ay namuhay para sa ating Panginoon Kristo, ang sabi niyan, no worry about death. Why? Sapagkat after death, tayo po ay kasama ng ating Panginoon Kristo. Number 2, worry comes from lack of trust. Ano daw? Ang pag-worry, ang kabalisahan ay mangyayari yan kung kulang tayo ng pagtitiwala, no? Na sasabihin ko sa inyo, there are 3 kinds of worry. Number 1, anxiety. Number 2, stress. Number 3, depression. Ano ba yung anxiety? Anxiety meaning you are afraid of your future, kung anong mangyayari sa future mo, lalo na kung hindi ka nakapag-aral, no? Kung matanda ka na, wala kang pera sa bangko. This is usually happen, no, sa buhay natin na mag-worry tayo, paano kung magkasakit tayo, wala tayong pera sa bangko. Anxiety ang tawag noon. Number 2, yung stress, no? Kasalukuyan, presently you are worried because of the circumstances that you are in. Siguro wala ka ng pagkain, no? Wala kang pambayad sa tuition, mga something, mga sa kasalukuyan na yung nag-worry ka dahil of lack of mga bagay-bagay na kailangan mo. Number 3, yung tinatawag natin na depression. May mga pinagdaanan ka, loss of loved ones might be, or mga away-away in the past na hindi ka makamove on, hiwalayan, or mga mahal sa buhay, no? Lalo na ngayon, according to survey, pagdating ng Christmas season, maraming nag-suicide. Bakit kaya? Kasi po, ang mga tao, usually kasi, this is the time of the year na kung saan masaya ang lahat. And then kung ikaw, malayo ka sa pamilya, parang nakakalungkot, no? Halimbawa, nasa probinsya, wala ka namang pamasahe, hindi ka makakahabol doon sa reunion or bonding ng family. So yung iba, they tend to worry, malungkot, nagmukmok until such time na yung iba nagsuicide. Kaya marami daw ang suicidal activity sa panahon ng Christmas. Kapatid, kung ikaw man yon, no, na siguro nang hina ka sa buhay, na nawalan ka ng pag-asa, this is the time na wag kang mawalan ng pag-asa. Remember, may nagmamahal sa iyo, kapatid, no? Sabi pa ng ating Panginoon Kristo, do not worry, no? So, sabi ni God, Jesus commands us not to worry. Number 2, worry comes from a lack of trust. Number 3, God invites us to cast our worries on Him. Ang sabi, ang ating Diyos mismo ang nagsabi, ini-invite tayo na ang ating mga worry ay ating ilagak sa Kanya. Kung ano man yung mga kabilisahan natin, mga kawalan sa buhay, pagkatiwala natin sa Kanya. Kasi ang sabi nga niya, look at the birds. Sila ay hindi nagtatrabaho, and yet ang Diyos ay nagpapakain sa kanila. So ang ating lahat ng mga worries ay ating ilagak sa Kanya. Ano po yung mabasa natin sa 1 Peter 5:7? Cast all your cares on Him because He cares for you. Ang sabi, ang lahat nating mga kabilisahan, ating ilagak sa Kanya dahil ang Diyos ay nagkakalinga sa atin. Napakagandang promise ito ni Lord, no, kapatid, no? Kaya wag ka nang magmukmok, wag ka nang mawala ng pag-asa. Pagpatuloy mo lang ang buhay, pagpatuloy mo ang iyong pamumuhay na inspired ka na may nagmamahal sa iyo. Higit sa lahat, ang nagmamahal sa iyo ay siyang lumilikha ng lahat ng bagay. The Creator of the universe. Nagmamahal sa atin at nag-invite pa siya sa atin na ilagak natin ang ating mga kabalisahan
sa Kanya. So, balikan natin. Jesus commands us not to worry. Number 2, worry comes from lack of trust. Number 3, God Himself invites us to cast our worries on Him. Number 4, prayer replaces worry. Ano daw? Ang panalangin, ito yung posibleng maaring nakakapalit sa ating mga worry. Imagine, no? Simple lang pala para mapalitan yung worry natin ng joy, no? At peace, kapayapaan. Ang sabi rito, just pray, no? Ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you, and show great mighty things. Challenge dito sa atin, no? Na ang Diyos mismo nagsabi, na tawagin mo lang ako. Alam mo, pagka hindi ka marunong manalangin, just call on God. Sabi niyo, Lord, help me sa aking mga, kung ano man yung mga problema, banggitin mo lang sa Kanya. That's how simple is ang prayer. At ang sabi pa niya, call unto me, and I will answer thee. Dalawa yung pangako niya, pag ikaw ay tumawag sa Kanya, I will answer thee and show thee great mighty things that you don't know. Sabi daw, pagtawagan natin ang ating Panginoon Diyos, no? Sasagot siya, bukod pa doon, ipakita niya ang mga bagay, probably mga provision, mga miracles, mag-intervene ang ating Panginoon, yung mga circumstances na hindi mo pa alam na magkakaroon ka ng katugunan sa iyong mga problema. Ano yon? Jeremiah 33 verse 3. Harinawa, no, sa ating pag-uusap, mayroon kang ma-pick up kahit one verse or one line na ito magbigay na magiging alive ulit ang iyong puso, no? So prayer replaces worry. Anong sabi sa Philippians 4:6-7? Don't be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano sabi? Huwag kang mag-alala sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. Bagkus, anuman ang iyong kailangan, gawin mo ang panalangin na may pagpapasalamat. At ang resulta nito, ang sabi, and the God of peace will guard your heart and minds. Sabi na, and the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, papakalmahin niya ang iyong puso. I-guard niya ang iyong puso. Dahil ang ating puso minsan ay manlilinlang, no? Mayroon tayong mga mapait na mga karanasan. Minsan ang puso natin nagpapalpitate dahil sa mga, kung maalaala natin, no? Kung inaapit tayo ng medyo nakaraan, mga bata pa sa tayo, may mga karanasan tayo mga ganyan, no? Na kung ating balik-balikan, hindi natin sinasadya, pero bumabalik-balik yan eh. Pero ang sabi ni God, no? The God of peace will guard your heart. Ibig sabihin, poproteksyonan ang iyong puso, ang iyong emosyon, na magkaroon tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay sa mundong ito. So kapatid, sa aking pagtatapos, no? Ulitin natin, what the Bible says about worrying. Jesus commands us not to worry. Number 2, worry comes from lack of trust. So, number 3, God invites us to cast our worries on Him. At number 4, this is the final solution to your problem or worry. Kailangan ka manalangin para ma-replace ang iyong worry ng kapayapaan. So, God bless you. I hope na ang ating Message of Hope program, ito po ay kahit papaano magbigay ng kunting pag-asa sa iyong puso na magpatuloy sa buhay na may kagalakan at pagtitiwala sa ating tagapaglikha. Thank you and God bless.